Ayan. Father God in heaven, we come before you again, Panginoon, with humble and grateful hearts, acknowledging your majesty and sovereignty over all creation. You are the Alpha and the Omega, Lord. Lord, salamat sa umagang ito, sa opportunity to gather again, Panginoon, na mapag-aralan ang inyong salita dito sa continuation po ng buhay ni David and ni Jonathan sa 1 Samuel, 1 Samuel chapter 20, Panginoon. Thank you, Lord, sa privilege, Panginoon, at Lord, my situation. Ikaw na po ang mag-angay ng aking mga labi. Ikaw po ang magsalita sa aking harapan, sa aking likuran, sa aking mga tagaliran. Panginoon, samahan niyo po kami ngayong umaga, Panginoon, sa aming pag-aaralan, Panginoon. Ikaw po ang maghari sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang mag-reveal sa amin kung ano po itong nasa loob ng chapter 20, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat din po sa mga kapatid ko na dinala nyo ngayong umaga, Panginoon, yung mga taga-Pilipinas na napuyat, Panginoon, pero praise the Lord, dahil ginising nyo po ulit sila, Panginoon, at ikaw po nakakakita sa mga puso ng mga ate kong ito, Panginoon. Hindi lang po mga taga-Pilipinas, yung mga hindi pa natutulog, Lord. Katulad ko, Panginoon, thank you, Lord, sa strength, Panginoon, na nararanasan everyday, Panginoon, nakakapagod, mahirap ang everyday buhay, but Lord, salamat sa comfort mo, sa kaginhawaan na nararanasan ng bawat isa, Panginoon, na kahit may mga sakit, andyan pa rin patuloy na magsiserve sa inyo, Panginoon. Yung malulugod ka sa mga buhay namin, Panginoon. Lord, ingatan niyo po kami, saan-saan man kami ng sitwasyon nandun ngayon, Panginoon, ibang lugar, iba't ibang time, Panginoon, pero may isa po kaming Diyos na ikaw, Lord. Thank you, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Itinataas ko po lahat sa iyo, Panginoon, ng aming matututunan. At ito ay maging gabay namin sa araw-araw naming buhay, Panginoon. Hindi lang narinig, hindi lang nilagay sa puso, sa nguso, pagkas makita po sa aming mga karakter. Kaya Lord, salamat po sa pagre-remind nyo everyday at patawarin nyo po kami, Panginoon, sa araw-araw na nagagawa namin kasalanan. Sinadya man po, hindi, maliit man po, malaki, Panginoon. At salamat din po sa pag-iingat mo sa aming pamilya, sa aming mga anak, mga magulang, lolo, lahat po ng aming angkan, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat. Salamat sa kagalingan, physically, emotionally, especially spiritually, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa araw na ito. Sa iyo po namin tinataas lahat sa iyo, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon. We love you, Lord. We honor you. We praise you. We glorify you, Panginoon. Tanggapin ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus at sa pagsama ng banal na Espiritu. Amen, amen, amen. Ayan. Ito nga po, yung kahapon, no, yung kay Ate Mary Ann, yun nga, yung nakita natin si Saul, no, yung nanggigigil. Sabi nga, ano daw, baliw na daw si Saul dahil nga dun sa kanyang yung nakiinggit na siya, may ngit-ngit. So, bubuodin ko na lang po, no, yung story, no, masyado kasing mahaba kung iisa-isay natin. Sabi dito, no, nagsimula ang chapter na nagtago si David dahil gustong-gusto na siyang patayin ni King Saul. So, lumapit siya sa matalik niyang kaibigan na anak din ni Saul na si Jonathan. So, nung una, hindi makapaniwala si Jonathan na papatayin ng tatay niya si David, di ba? Kaya gumawa sila ng isang secret plan. So, kung mapansin ni Saul na wala si David, sasalo-salo at magalit ito ng husto, ibig sabihin, may balak talagang patayin siya si David, no? Nagbaw sila sa isa't isa ng katapatan at gumamit si Jonathan ng isang palaso, arrow test, para sinyasan si David kung ligtas ba o kailangan na niyang tumakas noong nalaman ni Jonathan kung gaano katindi ang galit ng tatay niya na umabot pa sa puntong mismong si Jonathan ay tinangkang sibatin ng tatay niya, hindi po ba, no? Kinumpirman niya kay David ang panganib. Ngunit, ay, nakita sila ng palihim sa parang nag-iyakan, nagyakap, at tuluyan ng naghiwalay si David bilang isang takas. Amen? So, bago ko po umpisahan ulit, no? May tanong ako, no? Sabi dito, sino sa inyo ang may kaibigan na pwede ninyong tawagan sa madaling araw kapag nasa matinding emergency kayo? Yung tipong hindi na magtatanong ng marami, kundi ang itatanong lang niya, saan kita pupuntahan? Kasi yung story nga nito, no,
It's about friendship. Sabi ko, Lord, ang daming katuruan actually, naparami pong katuruan. Ayun, na nag-advance reading kayo, nakinig kayo ng komentary. So, mula 18, no, kay Nanay Len, kay Ate Mary, nakita natin hindi na magtatanong marami kung ang sasabihin lang niya, saan kita pwedeng puntahan? So, ayun na nga, no? So, isipin po natin ang salitang friendship, no? Sa panahon ngayon, ang daling magkaroon ng friends, hindi po ba? Isang click lang sa Facebook o Instagram. May friend o follower ka na, true? So, may mga nakaka-chat tayong habang naglalaro, nanonood, o may mga kasama tayong tumatawa kapag masaya ang buhay. So, pero aminin po natin, iba ang Facebook friend sa totoong kaibigan. Iba ang kaibigan sa saya, sa kaibigan na handang itaya ang buhay niya para sa iyo kapag ang mundo mo ay gumuho na. Amen? So ito nga pong chapter 20, no, papasok tayo sa isang eksena na parang hango sa isang serye o pelikula. Nung binigay po sa akin ng schedule, binasa ko siya agad. Sabi ko dun sa bandang dulo, sabi ko, hala, ang lungkot naman, naghiwalay sila. So, ayun, doon ko naramdaman, sabi ko, ano, para akong nagbasa ng pocketbook. Totoo po na, ano, I know na naramdaman din nyo yan, no. Punong-puno ng tensyon, panganib at luha. Si David ay tinutugis ng haring baluyo na si Saul. At ang tanging pader na naghihiwalay kay David sa kamatayan ay walang iba kundi ang anak mismo ni ng hari na si Jonathan. Di po ba? So, kung babasahin nga, ayan, binasa na nga ni Ate Jo, na makikita natin dito na hindi ito basta kwento lang ng takbuhan o taguan. Ito ang pinakamatinding patunay na kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagkakaibigan. Amen? So, ayun, mapapansin natin dito sa kwento, no, may tatlong katingian. Hindi ko na rin po nilagay, no, pero sabihin ko lang na mabilis. Yung sacrificial love, no, pagmamahal na may sakripisyo, save space, ligtas na kanlungan, o parang kanta lang, di ba? Yung, at saka yung covenant relationship, no, tipan na may katapatan. Amen? So, yun po yung summary, no, ng istorya na to. So, tapos na po. Yun lang po yung joke ko lang. Teka lang pa, i-share ko lang yung aking teka. Ayan. So, 1 Samuel, no, chapter 20, 1 to 42 verses. Ang sabi nga dun sa mga Bible natin, no, ang sumpaan ni David at Jonathan. Amen? So, hindi ko na po iisa-isahin, no. Meron lang po dito, ayan na nga, ito nga yung sinabi ko dito. Ang 1 Samuel po ay isa sa pinaka-emotional at powerful na chapter sa Old Testament. Oh. Dito natin makikita ang climax ng pagkakaibigan ni na David at Jonathan sa gitna ng matinding banta ng kamatayan mula kay King Saul. Sabi nga dun sa verse 1, no? Verse 1 ba yun? Verse 2. Sabi niya, di ba? Ano ba ang kasalanan ko? Di ba? Yun agad yung bungad, no? Kasi nga, yun nga, gusto siyang patayin talaga ni Saul, no? At nakita nga natin, gumawa sila ng kaparaanan para malaman talaga nila na may balak. Kasi nga ayaw maniwala ni Jonathan. Dahil syempre, di ba, tatay yun eh, at kaibigan niya si David. So, napatunayan nila na mayroon talagang balak. So, ano yung observation? Ano yung sinasabi ng text? So, ito po, no, meron pong 5. 5 lang naman. Kakampi sa oras ng crisis, loyalty over family drama. So, hindi ko na po, babaybayin. So, sa chapter na ito, gustong patayin ng tatay ni Jonathan si Haring Saul, si David, dahil sa selos, no? Ayan, yung selos nga, di ba, na magagawa mong lahat dahil sa selos, no? Sa halip na kampihan ni Jonathan ng tatay niya para sa corona, pinili niyang protektahan at tulungan si David. May kaibigan po ba tayong ganito? So, ang totoong kaibigan na nanatili sa tabi mo kahit mainit ang sitwasyon, hindi ka nila iiwan o ilalaglag kapag nagkagipitan na, ayan na. So, meron po ba sa inyo na may ganyan? So, meron naman, no? Siyempre, no? And number 2, so mabilis lang po, no? Kasi doon tayo mag-aano sa bandang dulo.
So pagtupad sa pangako, covenant interest. So gumawa nga sila ng covenant o sagradong kasunduan sa isa't isa. Nangako si Jonathan na aalamin niya ang totoong balak ng tatay niya at itatakas si David. Habang si David naman ay nangakong poprotektahan ang pamilya ni Jonathan sa hinaharap. So pagtupad sa covenant. So ang anong lesson doon? Ang matatag na pagkakaibigan ay binuo sa ibabaw ng tiwala, ng trust at integrity. Kung ano ang ipinangako, tinutupad, lalo na sa usapang proteksyon at sikreto. Amen? Amen. So, alam po natin no, yung mangyayari hanggang sa mamatay. Mamamatay kasi si Jonathan, maiiwan yung anak. So, doon sa bandang dulo, chapter 23 po ata, basta inampon niya yung anak ni Jonathan. So, number 3, ang lihim na signal ng communication o sacrifice. Dito pumasok yung sikat na eksena kung saan gumamit si Jonathan ng pana at palaso para bigyan ng signal si David kung ligtas ba itong bumalik o kailangan na nitong tumakbo habang nagtatago si David sa parang. So, isinuong ni Jonathan sa panganib ang sarili niyang buhay. Amen. Grabe, diba? May mga kaibigan pa bang ganito? Isusuong yung buhay mo para sa isang kaibigan. Oo naman, no? Bakit naman hindi? 'Di ba? So, muntik na siyang sibatin, ayun nga, ng sarili niyang tatay dahil kay David para lang maligtas ang kaibigan. So, handa silang magsakripisyo sa kaligtasan at kapakanan ng isa't isa. Walang selfish na motibo. Amen? So, napakalaki no, ng may kaibigan na ganito. No? At napaka-bless ni David no, na mayroong Jonathan. So, number 4, hindi nahihiyang magpakita ng emosyon. So makikita natin doon sa bandang dulo, no? Sa dulo ng chapter no, numbers 41 and 42, no, yung kailangan nila na maghiwalay dahil delikado. Nagyakap sila at pareho sila umiyak. Sabi pa nga sa Tagalog, higit na umiyak si David. So ang tunay na pagkakaibigan ay may malalim na emotional connection. Ligtas kang maging mahina, umiyak at magpakatotoo sa harap ng isang tunay na kaibigan nang hindi ka ginajudge. Naranasan niyo na po ba yan? Lalo na pag about sa love, ano? Diyan tayo magaling yung sa kaibigan. Kasi hindi natin pwede ma-share sa pamilya, di ba? Mahirap. Marami kang sermon na maririnig. No? Pero pag sa kaibigan, kaya mong gawin, no? So, ano ang key takeaway? Sabi sa inyo, mabilis lang po tayo eh. So, ang pangunahing mensahe po ng kabanata no, ng Samuel na ito no, ay nagtuturo sa atin tungkol sa loyalty, katapatan at godly friendship. Pinatunayan ni Jonathan ang tunay na kaibigan ay nananatili at nagtatanggol sa oras ng matinding kagipitan na may malaking kapalit o sakripisyo sa kanyang sarili. Amen? Amen. So, ayun na nga po. Tapos na po tayo. Amen. Nasaan na yung aking isang papel? So, ayan. Dito na tayo ngayon. So, friendship. Ano nga ba ibig sabihin ng friendship? Naku, hindi ko pala nalagay yung ibig sabihin ng friendship. Ang dami ko pong papel. Nakalagay dyan na tunay na kaibigan sa oras ng kagipitan. Amen? So, meron po akong ginawa dito, no? Sabi dito, friendship, nagtutuwid, nagpapalakas, o nagpapahamak sa buhay mo. Aray. So, nung bago ko po binasa at gawin yung Canva ko, no, may napanood po ako no, sa isang vlog dyan sa YouTube. So sabi ko, ang grabe, kasi about, nung hindi pa ako nakikinig ng komentary ng 20, binasa ko pa lang siya. So, ang nakita ko nga din doon na reflection, yung pagiging sakin nga ni Saul. At tapos, nung inumpisahan na ni Nanay Ling, ni Ate Mary Ann. Pero, ito talaga yung nakita ko. Ang dami talagang nag-reflect sa akin. Sabi ko, hello, nagawa ko na yung Canva ko about friendship. Sabi ko, hindi, mag-stick ako dito. Dahil nung binasa ko ulit at nakinig ako sa iba, nagbasa, nagtingin, it's about all friendship po talaga. So, sabi nga niya, friendship, nagtutuwid, nagpapalakas, o nagpapahamak sa buhay mo. Totoo, hindi po ba? No? Friendship is love. So, meron po akong ginawa dito.
Sabi diyan, an old saying says, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So kung makikita niyo po, ako po yan. Ito po yung naging 4 na taon na kami online. Alam niyo naman po na nagpunta ako ng snow, hindi po ba? So, first time po naming nag-mood ko, meron din siyang video. Sabi ko, ay, ilalagay ko nga yung video ko. No? So, nakita niyo naman, no, ang saya ko diyan. Kasi nga po, sa tagal naming magka-online, tapos alam niyo, 15 minutes lang po nandun na, yung bahay nila, malapit lang dito. Pero wala pong chance. So, nung nag-test, bago matapos yung winter, nag-chat kami, sabi ko, wala bang ano dyan? Hindi niya po kinikwento sa akin, no? Ako yung nagtanong, sabi ko, Babes Rose, Babes po kasi tawag na namin. Wala ba kayong gimmick-gimmick na magpunta sa snow? Sakto naman daw po yung tanong ko kasi meron na pala, nagpaplano na siya at balak na rin daw niya po akong tawagan. So, ang galing, no? Ang galing lang ni Lord, no? So, ito po yung first time ko na nakalabas for 8 years po dito sa Lebanon na may kasamang iba. At natuwa naman po talaga ako dahil pinayagan ako ng amo ko. No? Hinatid pa ako, pinabitbit pa sa akin yung 4G nila para daw makontak nila ako kung pauwi na ako or kung nasaan ako. So, make story short, no, habang inaantay namin sa highway yung bus, kasi dadaanan po nila ako eh. So, ayun, tuwan-tuwa ako niya, mag-report ka sa amin na alam niyo yun, ganun talaga yung mga nanay eh. Kasi dito po marami po kasing nangyayari na may nawawala, yung gano'n, yung mga kaibigan ng iba, pinapahamak nga. So marami po diyang kapwa Pilipino na tinuturuan yung kapwa Pilipino, dito ka na lang, okay dito. Freelancer tayo, mga gano'n. So ina-update ko sila, kaya pinahiram nila sa akin yung 4G. So hindi naman yun sa walang tiwala, yun yung iniingatan lang po ako, no, ng aking amo. Kasi nga, first time ko pong lumabas talaga. So, ayan, napakasaya po ng feeling na first time namin nagkita at ang ganda nung pinuntahan namin sa Isno. So, makikita niyo naman sa ngiti ko, no, na masaya ako. Amen? So, ayan po. Sabi nga dito sa, ayan, sabi nga dyan sa Proverbs, no, Proverbs 13:20. So, malaki no ang impluensya ng mga kaibigan sa direksyon na tatahakin mo. Ang lumalakad kasama ng marurunong ay magiging marunong. Ngunit ang kasama ng hangal ay mapapahamak. Amen? Di po ba? Masusuong sa gulo. Iba pala yung version na nakalagay ko. No? Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. So sa ibang version naman, ngunit ang kasama ng hangal ay mapapahamak. Amen? So ang key idea dito, no, ang pagkakaibigang nakasentro sa Diyos ay nagdadala ng buhay at pagbabago. Di ba nakita po natin yung story ni, yan nga, yung kay David at kay Jonathan, di ba? Na mayroon silang covenant na nandun si Lord, no, sa kanilang covenant, yung pangako nila sa isa't isa na hanggang sa generation. Kasi nga daw po kasi noong panahon, yung yun nga, di ba, itatransfer mo yung pagiging hari mo na dapat ay si Jonathan. Pero dahil anointed nga si David ni Samuel, at alam naman ni Jonathan na ang susunod talagang hari ay si David. So sabi doon sa unang panahon, even do po sa Middle East yung nabasa ko, no, pinapatay yung unang hari. Kumbaga buburahin sila. So ganun po yung sistema. Kaya nung nagpaalam sila dito, ito yung huli nilang pagkikita, di ba, na nag-iyak sila. Imagine niyo po yung exile na, no, na kasi magiging fugitive na si di ba, magtatago na dito si David, di po ba? Imagine niyo yun na ikaw yun, no, na magpapaalaman na kayo kasi habang lumalaki sila, di ba, naging close talaga sila. At ayun nga, na nagkaroon sila ng covenant sa Diyos na hanggang sa generation, no, hindi nila papatayin yung isa't isa, yung lahi nila. So, nung mamatay si Jonathan, ayun, yung anak niya, sino nga yung anak, hindi ko, nakakalimutan ko i-pronounce yung pangalan, Bepe Chapel, Basta yon. So, inampun po yun, yung lumpo, hindi po ba? So, napaka-importante po, no, na magkaroon tayo ng mga tamang kaibigan. So, yan po ang pag-aaralan natin ngayon. So,
Sabi dito, ayan, mahalaga ang may kasama. Sabi nga dyan sa mga ngaral na 4, 9 to 10, no? Mas mabuti ang may kasama kaysa sa mag-isa. Ecclesiastes, no, sa English. Mas marami silang magagawa kapag nadapa ang isa sa kanila. Amen? So, dahil walang tutulong sa kanya. So, in any aspects po ng ating buhay, napaka-importante po, no, na meron tayong kasama sa buhay. So, in fact, yan po ang pangako ng Panginoon sa atin, that He will never leave us nor forsake us. Ganyang kahalaga ang kasama sa buhay. Amen? Naniniwala po kayo doon? So, but why friendships matters? Bakit nga po kaya? So, meron po tayong tatlong sagot dyan, no? Why friendship matters? Number one, ayan, number one, no, your friends influence your direction. So, sabi nito again sa Proverbs 13:20, no, kapag sumama ka nga, kung ang kasama ng mga wise, you will be wise. They will influence your decision. They will influence how you think. They will influence the things that you do. Yung mga bagay na sinasabi mo, malaking bagay yan di po ba? Pero kapag ang kasama mo ay mga hangal, mapapahamak ka dahil sa kanilang kahangalan. Hindi po ba? Ito yung sinasabi ng Bible na yung direksyon na tinatahak ng isang tao, malaking factor niyan. Yung mga kaibigan natin. Naniniwala po kayo doon? Amen? Opo, no? So, na kanyang kasama. So, tingnan niyo, ayan nga, yung istorya nga po ni David at ni Jonathan, di ba? Na alam natin, no, na yun nga, si King Saul, alam natin na galit siya kay David, tapos si David ay anak ni Jesse. So, tapos yun, tapos kung, ayan, dun sa 1 Samuel 23:16, no, sabi diyan na sinunod, no, pero si Jonathan dapat ang susunod na magiging hari, di ba? Kasi siya yung anak ni King Saul. So, weirdo yung pagkakaibigan nila, no? Kaya itong si Saul gusto rin patayin si David. Tapos sabi diyan sa Samuel 23:16, no, na yun nga yung pinuntahan siya ni Jonathan at pinalakas ang kanyang loob sa pangalan ni Yahweh. Hindi po ba? Matatalakay po natin yan sa mga susunod na chapter. Amen? So nakita po natin dito, no, yung dalawang ito, no, na pinagtanggol pa ni Jonathan itong si David mula sa kanyang tatay, no. At ayan nga dito sa 23, sa Samuel 23:16 na madadaanan po natin yan, no, na pinuntahan ni Jonathan, no, at pinalakas yung loob niya, no, sa pangalan ni Yahweh. Amen? Tapos yung mga, kung babasahin niyo po yung story na yan, no, yung mga verse na pababa, makikita niyo po yung dalawa na lumapit talaga sila sa presensya ng Panginoon. Yung kaibigan, so lumapit sila sa Panginoon. So, yung mga kaibigan ba na meron kayo ngayon, nilalapit ba tayo o nilalayo tayo sa Panginoon? Ano pong sagot niyo? Siguro na dito sa daily devotion, no, syempre nilalapit tayo, di po ba? Pero kung lalabas tayo ng daily devotion, dapat tayo ang maglapit sa kanila, no? Hindi tayo ang maglalayo. So, ito po yung purpose natin, no? Bakit tayo tinawag dito? Bakit nga ba? Ito pala yon. Tayo po ang maglalapit sa mga taong hindi pa malapit. So, yun po ang isa nating gawain. Yun po ang ating pagkatawag, no? Ang ilapit ang mga taong hindi pa malapit. Isa po tayo sa kasali doon, no? Amen? So, number 2 po. Ayan, yung number 1 kanina, ano nga yun? Ako, ang layo na pala. So, number 2, godly friends build you up. Yung number 1 naman, influence, your friends influence your direction. So, number 2, godly friends build you up. So, sabi diyan sa Proverbs 27:17, ito, bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatala sa kapwa isipan. As iron sharpens iron, so one person sharpens another. So, di ba? Ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao, no? Ang bakal ang naghahasa sa kapwa-bakal. Tayo naman ay matututo sa mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw. Kaya mahalaga po, no, na meron tayong makajos na mga kaibigan.
Amen? Kasi kung gusto nating mahasa sa isang spiritual na buhay na maka-Diyos, kailangan nating magkaroon ng mga maka-Diyos na kasama. Amen? Amen. So kung maalala niyo po yung kwento na meron po dito yung example, yung apat na magkakaibigan, hindi po ba? The four friends and the paralytic, di ba? Sa Mark, mababasa po yun sa Mark 2, 1 to 12, no? Na dinala nila, di ba? Na, ayan, nagbutas sila. Kung naalala niyo po yung kwento, I know na alam niyo po, no? Nang ginawa nila, no? Para doon sa kaibigan nilang paralisado, no? Na binutas nila yung bubong para madala nila sa paanan ni Lord, no? So, napakadaming tao noon, di ba? Hindi sila makapasok kay Jesus. So, what they did, umakyat sila sa taas ng bubong. Binutas nila tapos doon pinadaan yung kanilang kaibigan para lang madaan sa paanan madala sa paanan ng Panginoon. So, sabi, surround yourself with friends who will tear a hole in the roof, lift you up, and carry you down to the feet of Jesus. Amen? So, number 3, may mga ganyan ba tayong kaibigan? Meron, no? Yung gagawin ng lahat para lang mangyari yung dapat mangyari. So number 3 po, wrong friends can destroy you. Naniniwala po kayo dito. Mabigat to, no? Kung titingnan natin, no? So huwag kayong palinlang sa mga kasabihang yan. Huwag daw po tayo palinlang. So sa halip, ito yung inyong paniwalaan, no? Sabi ni Paul, so, diyan sa 1 Corinthians 15:13, no? Ang masasamang kasama nakakasira ng mabuting ugali. Sabi nga, bad company corrupts good character. Amen? So, ang isang magandang kamatis, kapag nilagay mo sa isang bulok na set ng kamatis, mabubulok din siya eventually, hindi po ba? So, tingnan niyo yung nangyari diyan. Yung kay Amon po, no, at kay Jonadab, sa Samuel 2, madadaanan din po natin yan, no? Chapter 13 to 1 to 5 verses po. Ayan. So, binasak po siya ng konti. Yun nga, inudyokan nito ni Jonadab itong si Amon na gumawa ng kasalanan labang kay Tamar. So, gusto kasi ni Amon si Tamar Tapos sinulsulan ni Jonadab na gawin mo. Ay, ayun. At ang nangyari, nakagawa ng malaking kasalanan itong si Amon sa impluensya ng tao na ito. Aray. So, dapat natin makita na napakahalaga ng mga kasama dahil sila yung mga taong naririnig natin. Yung pinapasok sa puso natin at sila yung lagi, yung mga tumatakbo sa isip natin. So, we need to have a wisdom in friendship. Amen? So, siyempre, kailangan tayo maging matalino, di ba? Na hindi tayo basta mahirap magtiwala, lalo na ngayon, no? Ang dami po niya sa Facebook. So, kailangan po natin ng wisdom sa pagkakaroon ng friendship. Oh, amen? So, ang tanong naman ngayon, so, ayun na po yung tatlo, no? Bakit matters yung friendship? So, ito naman po, paano naman natin isasabuhay bilang Kristiyano? Ayaw lumipad. Ayan, paano natin isasabuhay bilang Kristiyano? Bumalik ka. Ayan, yun pala yun, yung tanong. So, number 1, choose friend wisely. So, ginagabayan ng taong matubid ang kanyang kaibigan, ngunit ililigaw ka ng taong masama. Piliin mo yung mga tao na talagang mag-i-impluwensya the way you think and the way you decide. So, sabi diyan sa Proverbs 12:26, no, ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Amen? So, napaka-importante ng mga close friends, pero yung close friends na maglalapit sa'yo sa Panginoon, na tulad ng 4 nga, yung kanina na magkakaibigan, no, na talagang binutas nila yung bubong, dinala yung kanilang kaibigan sa Panginoon. Umakyat, no? Umakyat sila para maranasan ng kanilang kaibigan yung kagalingan mula sa Panginoon. So, choose friends wisely. They will be a big factor in your growth bilang isang Kristiyano at bilang isang tao. Amen? Oh, number 1 po, ayan, choose friends wisely. Number 2, be a godly friend. Amen? Sabi dito sa John 15:30, no? At ito din po, nagpo-foreshadow sa ating Panginoon. So, wala nang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Amen? So, this is foreshadowing Jesus Christ.
as friend, no, ng ating as friend sa ating Lord, no, na tayo ay friend ng ating Lord, na ganun din ang turing niya sa atin, no. Ikaw mismo maging makadiyos ka na kaibigan sa kanila, hindi tayo Kristiyano na dapat maging mga kaibigan na magdadala sa kanila sa kapahamakan, kundi tayo yung magiging impluwensya para mapalapit sila sa Panginoon. Amen? Ngayon, kung hindi pa kilala ng kaibigan mo ang Panginoon, magkaroon ka ng desire na mailapit ang kaibigan mo na yan kay Kristo. Have that desire na dalhin sila sa church. Amen? Dalhin sa Bible study like this devotion, sa ating mga link up. So, ikaw yung maging liwanag para sa inyong friendship. Be a godly friend. Diba? This is foreshadowing also kay Jesus Christ, itong John 15:13. Diba? Yung pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Diba? That is only Jesus Christ, hindi po ba? So maging ganun din tayo, no, sa mga taong inilalapit sa ating ni Lord. Maging godly friend tayo, maging liwanag para sa ating friendship. Amen? Amen. So last na po, number 3. Eto, set boundaries. Yan. So importante to, no? Sometimes too much closeness permits irreverence, no? Pag masyadong tayong close sa isa't isa, nakakalimutan na natin kalangin yung isa't isa. Pero bilang isang tao at bilang isang Kristiyano, dapat mong maintindihan. As sabi po dyan sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Amen? Hindi lahat ng opinion, hindi lahat ng tao, papasukin mo sa puso mo. Kailangan may boundaries din, no? Parang sa bahay lang, hindi po ba? Hindi lahat, pag pinapasok mo yung bisita mo, kailangan papasukin mo, di ba? Hindi naman niya bubuksan din yung kwarto, no? So, hindi lahat ng parte ng bahay mo, hindi lahat ng parte ng buhay mo, hindi sa lahat ng parte ng problema ninyo, dapat makapasok sila. So, hindi para harangan yung friendship and trust, kundi para protektahan din ang ating mga decisions. Amen? At protektahan din tayo at protektahan din natin mismo ang ating sarili. So, set boundaries, mga kapatid, no? Pag-isipan po mga kapatid, no, ang mga kaibigan ko ba ay tumutulong sa faith ko? O sumisira? Hindi naman, di ba? Wala namang ganun sa devotion. So, tumutulong, no? Nagtutulungan tayo bawat isa na mas lumago yung mga faith natin. So, ang tanong dito, anong klaseng kaibigan ako sa iba? Nagbibuild ba ako o nakakasira ako sa kanila? May kailangan ba akong i-let go? The friendship para sa growth ko? Tandaan mo to, ang mabuting kaibigan ay regalo ng Diyos upang tayo ay tumatag sa ating mga pananampalataya. Be a godly friend. God bless po, mga kapatid. Ulitin po natin, no, yung number 1. Ano nga po yung number 1? Number 3, set boundaries. Number 2, be a godly friend. And number 1, choose friends wisely. Amen? Ayan. So, sabi dito sa panghuling salita, ang bagay ng ginawa ko. Ang pangunahing lessons, no? Ang tunay na katapatan ay nasusukat sa oras ng kawalan at panganib, hindi sa panahon ng kasaganaan. Ang tapat na relasyon ay nangangailangan ng sakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng iba. So, nakita natin si Jonathan, di ba? Hindi niya inisip yung position niya. Inisip niya yung kaibigan niya. Dahil galit na galit niya si Saul at mapapatay siya. Di ba? Mas pinili niya yung pagiging magkaibigan nila. No? Sana ganun din tayo, no? Napakaganda ng lesson nung chapter 20, no? Ano ang kaya nating ibigay? Naiyak na naman ako. Sa mga kaibigan, no? Sa mga taong dinadala ni Lord sa atin. Ang hirap po, di ba? Yung nakaset na, pero kailangan mong tulungan kasi sabi ni Lord di po ba? May mga ganyan kayo na nararanasan. Bakit na naman ako naiiyak?
di ba? Pero nagtitiwala tayo kasi Jesus is nasa puso na natin, di ba? Na hindi tayo pababayaan. Sige, anong sinabi ni Lord? Tulong. Unahin natin. Pero maging wise din po tayo, di ba? Sabi nga kanina, wisdom. Di ba? Marami po, no, lalo sa ating mga OFW. Biglang may magte-text, di ba? Meron pong nagkwento sa akin isang beses. Nagtanong siya. Ayan, thank you very much po mga kapatid. Thank you na pala yun. So, sabi niya, ate, 3 beses na kasi, hindi ko na lang po i-mention yung name, no? Parang napansin ko na pangatlong beses, tuwing katapusan nga lang siya nangangamusta. Tama ba yun, Ate Bray? Sabi ko, wisdom din, ate. Hindi naman masamang tumulong. Minsan nakakaawa, di ba? Kasi ang dami niyang dahilan. Pero tama na yun, ate. Hindi yung pagdadamot na itinigil mo yun na hindi ka na nag-reply. May intindihan din niya yun na parang pagmamalabis na. Yung mga gano'n, no? So, ano din po, isip-isip din tayo minsan, wisdom din. Na mararamdaman nyo naman yan pagka umaabuso na. 'Di ba? Hindi naman po tayo nagdadamot or something na, 'di ba? Kailangan talaga ng wisdom sa pagpili ng kaibigan. Sabi nga, choose wisely. 'Di ba? At yung mga boundaries po natin. So, diyan po nagtatapos ang aking exhortation and I hope po na may naintindihan tayo at mag-reflect po sa atin, no? Na pahalagahan natin, no, yung mga tao. At tayo na isang bilang godly na tayo. Yan yung ano natin, di ba? Yung authority natin bilang anak. Tayo yung maging liwanag sa kanila. Tayo yung maglalapit sa kanila. Amen? Amen. So, to God be all the glory po. Ayan, meron po akong reflection question. Sige po, Tatay Chris. Baka meron po kayong i-share. Is, pa-screenshot na nga lang po ng, ng reflection question. So, ayan. Kung ikaw ay nasa kalagayan ni David, no, at parang one step away from death, ang bigat ng pinagdadaanan mo, sino ang mga Jonathan sa buhay mo na alam mong maasahan mo at itataya ang pangalan nila para sa iyo. Pasalamatan mo po sila ngayon. Thank you po mga kadibo. Thank you mga kadibo. No? Salamat sa inyo lahat. Hindi pa pala yung reflection question. Ito pala. Sorry. Ikaw ba ay naging Jonathan na rin sa iba? Noong may kaibigan o kapamilya ka na dumaan sa matinding krisis, nananatili ka ba para protektahan at suportahan sila o dahan-dahan kang lumayo para huwag kang madamay sa problema nila? Di ba nakita natin si Jonathan, no? Hindi, di ba? Mas pinili niya, no? Yung pagmamahal niya. Sabi nga doon mas higit pa ng pagmamahal ng kapatid, yung pagturing niya sa pagmamahal niya kay David, no? Di ba? Hindi niya inisip yung tatay yung baliw. Di ba? Sa simula hanggang sa sisibatin na nga siya di ba? Pati yung nanay nadamay doon di ba? Meron doon din, nandun yung sa last verse So, number 2, reflection question. Anong klaseng kaibigan ka ba, Aray? Kaibigan ka lang ba kapag kailangan o kapag masaya ang panahon? O tulad ni Jonathan at David, handa ka bang maging tapat, protektahan ang kaibigan mo, at manatili sa tabi nila kahit mahirap ang sitwasyon? Amen? So, yun lamang po yung aking 2 reflection question. Salamat po mga kapatid. Ayan, sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Parang gusto ko ng music. Sige, wag na lang. No? Panginoon, maraming salamat po no, sa iyong mga salita ngayong araw na ito. No? Salamat sa paalala mo sa amin, Panginoon, no, sa buhay ni David at ni Jonathan, Panginoon. Yung pagkakaroon nila ng tunay, tapat at makilang pagkakaibigan. Thank you, Lord, no? At salamat kay Jesus Christ, no, na itong yung John 15:13, no, Panginoon, na walang iba kundi ikaw, Panginoong Jesus. Yung higit pa sa kaibigan yung ibinigay mo sa amin. Yung ibigay mo yung buhay mo para sa amin, Panginoon. Na maging ganun din kami. Kung sukdulan dumating sa buhay, Panginoon, na mayroong mga taong dadalhin sa amin, na matulungan namin lalo, Panginoon, ang mailapit sa iyo, Panginoon. Financially, emotionally, spiritually, especially, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga kaibigan ko na nandito sa devotion, Panginoon.
and outside devotion, na isang naging parte ng buhay ko para lumago, Panginoon, kay Tatay Chris, kay Nanay Chia, sa aming mga nanay, kay Nanay Ling, kay Ate Mati, kay Ate Jen, lahat po kayo ay bahagi at kaparte ng paglago ko. At kayo ay aking itinuturing ng mga kaibigan. Salamat po sa mga kapatid kong ito, Panginoon, at sa mga dadalhin niyo po sa bawat isa, Panginoon. Na dumating man yung time na sabi nga yung unang tanong ko na, handa ka ba? Kahit madaling araw, gigisingin ka niya. Ang itatanong lang, saan kita pupuntahan? Thank you, Lord, sa mga taong totoo. At patawarin niyo kami, Lord, kung minsan nagkakaroon kami ng kasalanan na hindi nila alam, na napag-uusapan, Panginoon. Turuan niyo pa po kami, Panginoon. Na kahit hindi nila kami naririnig, kahit hindi nila ako naririnig, pero ikaw po yung nakakarinig at nakakakita, Panginoon, kung gaano ako katotoo sa mga kaibigan ko, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagtuturo mo, sa pagmamahal mo, Panginoon. Katulad ni Jonathan at ni David, Panginoon, hanggang sa salin lahi, Panginoon, hanggang sa mga anak na hindi pinabayaan ni David, yung anak ni Jonathan, Panginoon. Thank you, Lord, sa aking mga kapatid na naandito at naway mag-reflect po sa bawat isa yung friendship, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po sa pag-iingat mo sa bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you. Tinataas ko po lahat sa iyo, Panginoon, itong umaga na ito, yung katagumpayan ng aming gawain, Panginoon, at sa pag-iingat mo po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus at pagsama ng banal na Espiritu. Amen, amen, amen. Ayan, maraming salamat po.